Patakan mo lamang ito ng wax ng kandila ang kanyang pangalan upang labis-labis na mag-init ang kanyang pagmamahal sa inyo. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, and sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa akin ng WhatsApp, Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano mag-init ng labis ang kanyang pagmamahal sa inyo. So, kung magtatanong kayo kung pwede ba ito sa magka-LDR at magkalapit, yes po, pwede ito, and pwede rin ito sa mga parihas ang kasarian, yung mga babae at babae and lalaki to lalaki, pwede po. So, syempre sa ating babae at lalaki na mag-partner. And dito po is kailangan natin ng ating gagamitin. Kailangan natin dito ng kandila. Kailangan din natin dito ng panulat. At kung meron kayong pula ng panulat, mas maganda. Pero kung wala ay itim na lamang. So, sa panulat naman, pwede naman kayo gumamit ng marker or ballpen. So, wag lang yung lapis. So, ayun, kapag ready na, pwede mo na itong simulan. Syempre, sa lagi kong sinasabi sa inyo na kapag gagawa ka ng isang ritual, dapat po ay buo ang inyong loob, hindi ka nagdududa at nagtiwala ka sa inyong dapat gawin. Dahil yun po ang pinaka unang-una natin gagawin, yung naniniwala tayo sa dapat natin gawin. Dahil kapag hindi tayo naniniwala sa ating dapat gawin, ay hindi po tayo magsasucceed. So, dapat po ay buo ang ating tiwala at paniniwala. So, kapag ready ka na, pwede mo na itong simulan. So, ang gagawin mo lamang dito, napakadali lamang dito sa iyong palad. So, sa palad naman, dito po dapat sa kaliwa natin isulat, dahil nandito po sa kanan ay sa kaliwa ang ating puso. So, kung saan banda or sa kanan talaga natin ito isulat. So, ang gagawin mo dito, isulat mo dito sa iyong palad yung pangalan ni target. So, kapag naisulat mo na dito ang pangalan ni target, so, isang bisis lamang, isulat mo dito ang pangalan ni target, and pagkatapos nun, sindihan mo ang kandila. So, again po, sa kandila, pwedeng kahit anong kulay, puti, or pink, or pula. So, sindihan mo ang kandila. Pagkatapos nun, nandito sa iyong palad yung pangalan niya. So, ipatak nyo po or patakanin nyo po ng wax ng kandila ang kanyang pangalan ng 3 patak. 3 patak lamang. So, kung natatakot kayo dahil mainit, so, wag ninyong idikit masyado yung kandila dito sa iyong palad para hindi siya mainit pagkabagsak ng wax dito ng kandila sa inyong palad. So, medyo malayo. So, distansya po. So, medyo malayo para pagpatak ng wax ng kandila dito sa iyong palad, hindi siya mainit. Although, mainit siya pero hindi gaano. So, yung katamtaman lamang. So, 3 patak lamang. Kailangan yung wax ng kandila ay nasentro talaga sa kanyang pangalan. So, 3 patak po ito ng wax ng kandila. So, pagkapatak ng wax ng kandila dito sa iyong palad ng 3 bisis, i-close nyo lamang ang inyong palad. So, pagka-close niyo ito, humiling kayo. Humiling kayo sa pamamagitan nito. Ikaw, pangalan at apelyido ng taong minamahal po ninyo, sabihin po ninyo na mag-iinit ng labis-labis ang iyong pagmamahal sa akin. Ako at ako lamang ang iyong mamahalin at kailanman ay hindi ka manglalamig, bagkos lagi itong mag-init ang iyong pagmamahal sa akin. So, ayun po, pagkatapos nun, i-open nyo na ang inyong palad. And kung magtatanong kayo, yung wax ng kandila dito sa iyong palad, pwede nyo na iyong kunin at itapon po ninyo doon sa labas. Pwedeng sa may bintana or sa harap ng pintuan. Itapon po ninyo ito. So, ayun po, kapag naitapon nyo na ito, ibura ninyo ito sa inyong isip. Ibura ninyo ito para hindi ito
hindi ito mapasukan ng negative. And wag na wag ninyong hayaan na magiging negative yung mga iniisip po ninyo. So, ayan po, kailan ito pwedeng gawin kailan po itong gawin? Sa araw ng Tuesday and Friday. Pero kung hindi kayo makapaghintay ng Tuesday and Friday, pwede naman ito sa kahit anong araw. Basta, pakiramdam po ninyo na para bang hinihila kayo na gawin ito. Ayan po, salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.